Okay, welcome guys dito sa House of Lot Finder PH. My name is Justin Rieta and welcome back sa ating channel. Nahack tayo last week lang pero naibalik din natin salamat sa Google at sa YouTube team para mapabalik yung channel natin. And para mabigyan kayo ng panibagong regalo sa ating bagong taon, February ngayon, nandito tayo ngayon sa Lipa, Batangas at i-feature natin ang Vermeera houses. Itong tatlong to, meron tayong single detached, meron tayong townhouse na i-feature natin next week, lalabas na yan guys. And this house is Mira, isang single detached house. So samahan nyo ako dito sa House and Lot Finder PH. Happy to see you guys again. Let's go! Okay, to start with, nandito tayo ngayon sa Mira na bahay. And parang hango siya dun sa base name ng ating subdivision, ang Vermeera, di ba? So ito kasi yung pinakamalaki na bahay dito sa Vermeera. Meron siyang 106.9 square meters na floor area. Clarify ko lang guys itong floor nito is pinagsamang first and second floor. So baka malito kayo doon. Meron tayo ditong balcony, nakikita natin, at meron tayong garage na napakalaki na pupuntahan natin sa isang saglit lang. Meron tayo ditong 3 bedroom, 2 toilet and bath house at bukod pa yung ating maid's room. So napakaganda ng pagkakagawa ng bahay na to. Ang una ko napansin sa bahay na to is yung kanyang pagkakamara ng modern design, and meron tayong accent ng gray and white. Meron tayong garden dito na pwede nating extra space for our property. And then guys, samahan nyo ako dito sa tabi ng bahay. Tara! Dito sa tabi ng bahay natin sa right side, syempre nandito yung ating garage. And to be honest, para sa akin, kasyang-kasya dito ang dalawang sasakyan. So, isang sedan, isang Hammer agad dito, no? So, we've got plenty of space dito pa lang sa harapan ng ating bahay. Meron pa tayong garden sa harapan. And as you can see, ito yung pagkakayari ng ating tabihan ng bahay. Meron tayong naka-cove dito sa part na to. And let's visit the back area. And dito naman sa likod ng ating bahay, syempre dito natin ilalagay yung ating mga laundry area, yung ating dirty kitchen. Although meron na tayong provided dito na sink, tiled siya. And dito din yung access natin papunta mamaya sa ating kitchen. So iisa yung daanan ng kanilang tubig kasi magkadikit, magkatalikuran lang yung main kitchen nyo at saka yung dirty kitchen nyo dito sa labas. So we've got a plenty of space here para magkaroon ng pwede ditong laundry area or dirty kitchen and space for yung mga sampayan nyo or garden, or kung meron kayong mga alaga na aso, pwede rito sa part na to. So bisitahin naman natin yung 360, yung kabilang, yung left part ng bahay. Okay, nandito naman tayo sa left side ng bahay. So yung lot area natin dito guys is starting tayo ng 130 square meters. So kaya nagkaroon tayo ng lote, both all 360 sides of the house. Hindi katulad nung isa kanina, si Miero, meron lang siyang space sa tatlong sides ng bahay. So ito, 4 na side ng bahay, meron tayo access. So meron tayo ditong lanay area na pwede natin lagyan dito ng awning dito. Extra garden pa to guys, no? So pwede tayo maglagay ng kubo, pwede tayo maglagay ng playground ng mga bata, your garden. Nasa inyo na yun guys. Puntahan naman natin ngayon ang loob ng bahay. Tara. Gusto ko yung accent ng bahay na to kasi meron siyang color combination ng gray and earth colors. So tara guys, samahan niyo ako sa loob. Ano? Kita-kita niyo agad pagpasok dito. Napakalaki ng space. So yung living room, kitchen, dining area, family area, kitchen. Okay, so isa-isahin natin yan guys, no? Dito muna tayo sa living area. Okay, dito sa living area natin, we've got, pwede tayo maglagay siguro ng 1, 2, 3, 4, 5 seater sofa. Okay, kung naka-L type pa yan, so mas okay siya. So 6 na tao, pwedeng masaya dito. Siyempre, bubuksan mo pa tong ating lanay. Magkakaroon ka dito ng space for our guest. Lalo na kung may mga bisita tayo, mga bata. Pwede tayong lagay pa dito ng tambayan, coffee, ganyan. So napakaaliwalas, no? Binuksan ko lang yung pinto, ang lakas ng hangin. So sa Lipa kasi, kahit summer dito, napakalamig. 2 minutes going sa Fiesta Mall, 4 minutes going sa SM,
at wala ka nang dadaan ng traffic kung pupunta ka ng Laguna, pupunta ka ng Star Toll kasi dito ka na sa Balete exit at dadaan. Hindi na doon sa Tambo, na napaka-traffic talaga doon sa Tambo. Anyway, andito tayo ngayon sa ating living area and puntahan naman natin ngayon. Nga pala guys, mention ko lang yung ating malalaking bintana guys, no? So ito, glass panel, and then we've got here a big panel of windows. Yan. Tingnan natin yan. Yan. So na-open siya pareho both ways. So pag binuksan natin yan, hindi mo na kailangan magbukas pa ng aircon, no? Lakas ng, ang lamig ng hangin. Yan, so sarado na natin. So, decent space for a family of 6 to 7. So, we've got here a family area kung saan nagka-catch up tayo, di ba, after a long day, ng buong family. Dito talaga mahalaga, maayos to. Maganda yung space natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-seater dining table. Pwede dito sa space na to. Okay, dito sa kitchen natin, we've got 3 cabinets sa taas, sa baba. Meron tayong granite, black granite, kasama na to. Lahat ganito talaga yung kulay niya. Talagang by detailed, meron kang abang ng ref, syempre sasaka ng ref, and ating gas range. By the way guys, ang height ko is 5'9" ulit. Para magkaroon kayo ng idea, ganito yan. Okay, 5'9". Yan. So, napaka-spacious ng pagluluto ni Mrs., ni ate, dito sa lugar na to. So, guys, samahan nyo naman ako sa ating first maid's room. Guys, yung ating maid's room is hindi kasama doon sa 3-bedroom, 2 toilet, and bath na nakapackage. Para nagkaroon kayo ng 4-bedroom house. Kasi tingnan nyo naman to. So, yan guys. Ito yung ating first maid's room. Although, yung mga room sa taas is first bedroom, second bedroom, and the master's bedroom. Pinapakita ko lang sa inyo kung gano'n siya kalaki. So, nakakadipa ako dito. So, diyan, sa bandang yan, sa camera, pwede kayong maglagay ng isang pahaba na kama at meron ka pang space dito sa iyong mga gamit. Let's say, table, or meron kayong driver, meron kayong maid, meron kayong kasambahay, meron kayong bisita. Pwede dito, guys, at meron pa kayong libreng 3 bedrooms sa taas. So, tara, guys, dito sa ating first toilet and bath. Okay, so, this is our first toilet and bath. Ano din yung space na siguro mga 5'7", yung dipa natin. So, hindi ko siya abot. Yung ceiling natin, naka-cove-light na rin siya. Meron na siyang bathroom fixtures. Ang ganda nung niya, no? Yung gripo. Ilaw na rin talaga itong gripo. Yan. Shower head. Meron ka pang rain-style shower dito. Sama na yan. Tiled. Nakalubog yung banda dito para magkaroon kayo ng optional lagyan ng glass panel para hindi pumunta doon yung tubig. And you've got a big window dito na push to open siya. Okay? So, ito yung ating staircase. We've got here a wooden panel, wooden planks, na ang base natin is semento. So, doon mo makikita kung high quality yung bahay, no? Hindi yung pininturahan mo lang yung semento para magmukhang kahoy. So, ito talaga, kahoy talaga siya. Although, we've got here metal railings, and meron tayo ditong winding area sa part na to. And tingin ko naman, safe naman siya sa ating mga elderly at mga bata natin. So, samahan nyo ako guys dito sa ating second floor. Okay, so meron tayo ditong ideya na lagyan dito ng chandelier. Siyempre, dito palagi nilalagyan natin yung mga ganong design. And, kudos sa bahay na to, meron tayo ulit dito ng big window na pwede mo buksan for air, for ventilation at sa sunlight. So makakatipid tayo sa kuryente. Sa lipa kasi hindi mo na kailangan palagi ng aircon kasi malamig na talaga dito. Buksan mo lang yung mga bintana mo, malamig na siya. So metal railings hanggang taas, and we've got here a small square area accessing all the rooms. The room number 1, the room number 2, and the master's bedroom. Pero puntahan muna natin yung kanilang napakalaki na CR dito after ng stairs, left side. Okay, so ito yung ating toilet and bath number 2. Diba, 3 bedrooms, 2 toilet and bath. So kasama na lahat na nakikita natin dito. Meron tayong granite, white granite, cabinets, ating vanity mirror, and then yung ating window na push to open din siya. Meron din tayong socket dito for easy, siyempre sa mga nagbo-blower, mga mommies dyan. So, swak na swak sa atin to. Mag-charge ka ng cellphone, let's go, okay na okay yan. So, meron tayo ditong
bathing area na malaki rin siya. And then palubog din yung tiles dito para hindi pumunta yung tubig doon. So, plenty of space, ideas na pwede natin gawin sa space na to. Sa inyong second toilet and bath, malaki siya. Samahan niyo naman ako sa ating first bedroom. So, after ng square space na to, first bedroom muna tayo dito sa right side ng CR. Tara. So, first bedroom, meron tayong walkway. Malaki yung walkway natin. So, lagi ko sinecheck yan sa mga kwarto kung paano ba ilalagay natin yung kama and yung ating damitan tsaka table. So, yung pinaka-perfect na example. King size bed, gilid, right side ng bahay. Then, likod ng bahay, bintana. Meron abang sa aircon, yun ang gusto ko dito. May abang palagi siya. Kung gusto niyo naman is yung split type, pwede din naman dito. Ito yung height ng ceiling, di ko rin siya abot. That's pretty much it in this first bedroom. Samahan niyo naman ako sa second bedroom. Ito yung second bedroom natin, guys. Second bedroom, ideas lang to, guys, ha. Medyo, ito yung pinakamaliit na bedroom sa tatlo. So, para sa akin naman, hindi ganun siya kaliitan. Mas malaki pa rin siya kumpara doon sa mga 3-bedroom unit na fini-feature natin kapag townhouse, kasi ito ay single, malaki to. Parang ito na kasi yung master's bedroom ng mga townhouses. So dito kasi, sa malaking bahay na to, ito na yung pinakamaliit. 8 feet yung kanyang lapad. Kasi alam ko yung height ko, syempre. Kaya ko yan. So 8 by 16. Space-wise, malaki siya. Idea lang, pwede to sa mga kids natin. Gawin natin yung part na to for kids. Bawa, 2 anak natin, pwede nating lagyan ng bunk bed, double deck dito. And then nga pala guys, meron ditong abang na aircon. Lahat ng kwarto may abang na aircon. Ito yung kanyang harapan ng bahay, kanyang gilid ng bahay. Ano naman natin yung ating natitirahan na bedroom, master's bedroom. Okay, so napakalaki ng space dito. Siyempre, ito yung master's bedroom natin. Siyempre, ito yung pinakamalaki na space. Meron tayong dresser dito. Meron tayong lamp area. O mga pang-display natin dito. And then, ating king size bed. And our study area. Study area on this part na meron tayo saksakan. Meron tayong outlets. And abang na naman ng aircon. So, this is basically the best idea na pwede nyo gawin. Master's bedroom. Well, ang maganda dito guys, parang nasa hotel. Parang nasa condo. Kasi lahat halos ng, siguro, 2/3 ng iyong wall dito, nakaharap yung kama mo, is puro bintana at access sa balcony. Tingnan natin yan. Yan. Ayan. At, ano maganda dito guys, no? Pag na nakuha nyo na bahay, is facing dito, kita-kita natin yung bundok na to. Ganda. Pagkang tambayan tong part na to. No? Chit-chats. Ano kayo, kwento-kwentuhan ng mga friends, di ba? So yan. So ngayon, ito yung ating Mira House. Ito yung napakalaking bahay dito. Pinakamalaking bahay dito sa Vermira. Located dito sa Barangay Lumbang, Lipa. 5 minutes going Balete exit, Startol. Location wise, kung papunta ka naman ng Laguna, hindi ka na dadaan ng Bayan-Bayan, diretso ka na, tagos ito ng bundok, Alaminos Road to kasi guys eh. So, yan. As always, maraming salamat sa panonood. Kung mayroon kayong mga tripping or gustong mag-invest, mag-tripping dito sa bayan na to, please contact this Facebooks and contact numbers na dito sa harapan natin. My name is Justin Rieta, and as always, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Maraming salamat. Sa susunod na videos ulit tayo magkikita-kita guys. Thank you for watching.